Kasi kagaya nga natin Janet, tumawag daw sa kanya si Jennifer. Yun po yung sa may parang sa barangay nakaano sa mga bata yon. So hindi na naman isang beses, dalawang beses, tatlong beses, maraming beses tayong inire-report about sa pagbablog natin. So syempre, Ere, Janet! Halika! Ere! Hindi ko kayo ubusin! Hoy, halika! Ay, nandiyan na pala kayo, naka-live na pala ako. Ere, alam niyo, mas gusto ko pa nga ito eh. Mas gusto ko pa. Makain, please. No, sige na. Luma daw. Luma ba? Ano luma? Bago? Bagunat. Bagunat, siyempre. Tatagal na niluto. O sino yan? Kuya, ano ba nangyari kay ano? Halika nga. Ba? Makausap mo. Wala, bila ako nag-online. Ano sabi mo kay Jennifer? Hinahanap ang number mo. Kung nandun ka daw, sabi ko wala. Yung Jennifer, yung nasa may... Hindi na pantalunan. I-search mo. Yung nga. Yan na nga. Friend ko siya sa isang ano. Ano yung sabi? Si Justin daw ba may sakit? Si Jennifer, ano to, yung sa may barangay. Si Justin daw may sakit. Bakit? Alam sakit? Sabi ko wala. Tapos si Justin daw ba, anong grade, ilang taon? Di ba kinder lang? Yun daw. O bakit? Hindi daw. Pagkatungkol sa vlog. Nakita niya sa vlog? Nakikita niya sa vlog. Tapos? Sabi ko hindi, wala yung sakit. Bibong bata lang yun. Kamadaldal yun. Ba't nga ko yung number ko? Hindi ko alam. Baka may nag-report. Baka nga. Alam mo naman. Ay, nga, tama na. Ano na? Lagi na ako nire-report. Tatawagan ko. Ano yung number niya? May number ba ka ba? Facebook lang ako meron eh. Hago na ako nire-report. Bakit? Saan ako nagkamali? Malamang baka may nag-report na naman sa DSWD kasi nga syempre nabablog natin si Justin, yung bata. So right now ay about po dito, yun, kukwento ko na sa inyo para meron po kayong idea mga amigo. Kasi di ba ngayon bawal na pong mag-vlog daw. Naglabas ang Department of Labor and Employment, ang DOLE, na kapag raw po ang binablog sa social media or sa mga dapat daw po ay below 15 years old, pababa may permit, sabing ganon. So, ganito ginawa ko. Tumawag po ako mga amigo sa may Dole sa region. Una sa Cabanatuan. Tapos nagtanong ako doon, sabi ko gusto po sanang malaman yung requirements, kung ano po permit ang ano po ang requirements para makakuha ng permit para sa mga bata po na binablog ko. Ako po si ganito, nagpakilala ako, ganyan. So, ikinunik nga ako doon sa kanila. Kinunik ako niya at may nakausap ako isang babae. Ang sabi niya sa akin ay, nakausap ko, sinabi ko yung aking nais malaman regarding sa permit na yan sa pagbablog sa mga bata, kasi pagdating nga na nila misma dito ay kukuha na natin ng permit kasi gusto natin na legal na sila ay kung nagbablog tayo sa kanila. So pati sa alam ko sa anak, ewan kung sa mga anak ay ganun din yata. Hindi ko pa alam, pero kasi ang ganito po yun, sabi niya noon, wala pa raw ibinababa sa kanila ang region about dito. So wala pa silang idea. O kasi effective lang siya August 1. So wala pang idea ang doon sa may tinagtanungan ko. Kaya binigyan nila ako ng contact doon sa region sa Pampanga. So sabi nga noon ay kinausap ko, in-explain ko sa kanila na in-explain ko sa kanila na
baka naman ano yung requirements para makakuha ng permit para sa mga bata na ibinablog. Kasi sabi ko, nabanggit ko nga doon na meron kako akong mga Aprikano na naibablog, sabi ko. So, kailangan ko ako ng permit. Yun ang sinabi ko. Ewan ko ngayon kasi kagaya nga natin Janet, tumawag daw sa kanya si Jennifer. Yun po yung sa parang sa barangay, nakaano sa mga bata yun. So, hindi na naman isang beses, dalawang beses, tatlong beses, maraming beses tayong inire-report about sa pagbablog natin. So, syempre, sasabihin lang natin yung totoo. Sasabihin lang natin yung totoo about dito. Sabi nga nakilala ko sila, ito nga ang nakakaano dito, nakilala ko sila hindi dahil may intention ako, di ba? So, nakilala ko po si Justin sa kanyang nanay kasi pamangkin ito ni Ate Janet. So, lahat ng ito ay aksidente na makilala sila. Ngunit maraming tao ang hindi natutuwa sa ginagawa nating pagtulong. Akala nila tine-exploit, akala nila ganun. Pero yun yung mga makikitid yung kanilang pag-iisip. Na akala nila through vlogging, meron kang ginawang gano'n na nagbablog ka sa mga bata, ibig sabihin in-exploit mo na. Diba? Yun yung mga maling pananaw nila about doon. Ang sabi nga gano'n, nakilala ko sila, nagbibigay kasiyahan yung bata at nagbibigay katuwa, nagiging masaya ang mga viewers sa mga viewers na pumapabor sa atin. Siyempre, mayroong mga hindi. Siyempre, pag may nag-report lang agad about sa DSWD o DSWD, sa kung saan man sila gusto nila mag-report, ay siyempre, papansinin naman. Kaso, kailangan lang naman na sagutin. Oo, kung wala namang ginagawang masama, diba? So, kagaya yan, si Justin, na Pilipino, dati mga Aprikano, nagagalit sila sa akin. Ngayon, Pilipino, ganun pa rin. So, pinakamagandang gawin dito ay maging legal at dapat ay may permit talaga. So, tumawag ako sa region, sa region para maitanong about sa permit ng mga bata. So, ang sabi sa akin ay i-email daw nila ako, sasabihin daw sa akin kung ano yung gagawin, and then mga requirements na kailangan. Ganun po mga amigo. So, merong maambun-ambun na mga kababayan ko, hindi pa sumasagot. Minessage ko si Jennifer at ayokong maulanan basta-basta. O, diretso natin ang kwento mga amigo para at least alam nyo. Yun, syempre kung ano naman yung legal, yun ang gagawin natin. Diba? Hindi naman natin po pwede ipilit yung yung sarili natin na kung, di ba? Ganun yun. Kaya Pisa pa lang, August 1 pa lang, thank you so much, Mamita. Dahil grabe pagmamahal mo sa akin. Yan, kila Tita Mariton, lahat niyan, sobrang pagmamahal niyo sa akin. Bakit? Kasi, sinasabi niyo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Di ba? Sinasabi niyo sa akin, ano ba ang dapat kong gawin, lalo-lalo na pag may mga ganito. So, permit, mga amigo. So, permit, kukuha po tayo ng permit para wala pong problema. Ganun po, kahit po doon po mga amigo sa ayusin natin, teka. Yan. So, ayan. Ayusin natin. Nako. So, permit, walang problema mga amigo, kukuha tayo. Kung ano yung requirements, di dapat nating sagutin, di ba? O, dapat nating gawin kung ano yung mga requirements. Kasi, yun yung tama eh. Di ba? Yun yung dapat natin sundin. Kaya lang talaga, may mga taong hindi magiging masaya sa atin. Lalo-lalo na marami yung mga magre-report na yan. Sabi ko nga, sa dami nilang ni-report, kung saan-saang ahensya ng pamahalaan nila ako nire-report. Pero sige, wala namang problema, sasagutin ko yan. At nakikita nyo sa vlog kung paano ko sila nakilala. O, di ba? Nakikita nyo sa vlog kung paano ko sila nakilala. Paano ko sila natulungan, di ba? O, ganun. Kaya lang may mga tao talaga na hindi magiging masaya at ire-report tayo. So, hindi ako natatakot. Kasi alam ko kung nasa tama tayo. Lalo na nasa legal tayo.
So, kung di nila tayo lulubayaan, walang problema sa akin. Basta ako, diretso ako sa pagtulong, di ba? At sabi ko nga, wala makakapigil sa pagtulong ko. Especially, nakilala ko si Maring Jessica, si Justin, at hindi ito sa pilitan, di ba? Through Ate Janet, dahil si Ate Janet nakilala natin at pinagawa natin ng bahay, ngayon, pati si Maring Jessica ay mapapagawa ng bahay, pati si Ate Bebe. Sinong tutulong sa kanila sa ganun? Ang gobyerno, natulungan ba sila ng gobyerno? Kahit sinong ordinaryong tao, natulungan ba sila na mapapagawa ng bahay? So, ang main ano ko dito, ang sinasabi ko dito is, nakikita natin sila sa video, pero yung mga bagay na ipinapa-experience natin sa bata, yung ginagawa natin para sila maging maayos ang pamumuhay nila, dapat yun ang nakikita. Pero at least alam ng lahat, kung gaano tayo kasincere sa pagtulong. Kung di nakikita ng iba yun, wala akong magagawa doon. Yun nga po, sa akin, kahit i-report nila ako ng i-report, kahit saan pa nila ako i-report, there's no problem. Basta, ang sabi ko nga kung ano ang kalooban ng Lord, ay yun ang mangyayari. Kung sabi ko nga, kung sabihin na pa-stop ng ganyan, wala na, kasi ang dami naman nagbablog ng mga bata, di ba? So, kung may permit ayusin ng permit. Yun nga, yun yung usapan, yun yung naano ko sa sa radio, yung nakausap ko. Sabi niya, bibigay kinuha email address ko and then yung number. Kung hindi raw sila tatawag, ay mag-i-email daw sila. Pero right now, I think parang wala pa naman kasi na binibigay sa akin. Wala pa naman sinasabi sa akin na ganito ang gawin mo. Kasi sabi ko doon sa may dito sa amin, sa Dolen, sabi niya, so, ibig sabihin, pwede ba akong, tanong ko. So, dahil wala pa kayong requirements na ibibigay sa akin, wala pa kayong bibigay na requirement sa akin at hindi pa nyo alam, sabi niya, so pwede pa akong content kasi kailangan ko ng permit, kaya lang, syempre, wala naman, aayusin ko kung wala namang requirements na binibigay sa akin. So, diretso lang ako sa pagko-content at pagbablog. Yun ang, di ba? Kasi hindi ko nakasalanan yun, kasi nangihingi ako ng requirements, kung ano yung requirements Diba? So, kung pinirmahan nyo ng effective na August 1, at may vlog pa si Justin or may vlog pa, nakikita pa natin yung mga bata na yon. At least ako, gawa ko na yung ano ang requirements, ano ang dapat na ipasa, ano ang dapat na gawin, na kailangan ba si Maring Jessica doon. So, ganun po mga amigo. Kaya sabi ko nga, report, okay, sige lang. Sa akin naman, basta nasa katwiran tayo. Ganun lang po yun. So, ang lagi kong katwiran dito ay yung mga taong tumutulong, hindi ako ang kalaban ninyo. Yung mga taong nagre-report, hindi ako ang kalaban ninyo. Hindi ako ang kaaway dito. So, yung mga tao na hindi kayang, yung mga tao na kagaya nila na hindi maibigay yung nararapat na tulong, di ba? Yung mga hindi nabibigyan ng maayos na tulong, kagaya nila, sila po ang doon. Kumbaga parang tayo, nagiging instrumento lang tayo sa pagtulong. Pero hindi ibig sabihin masama na tayong tao at meron tayong intensyong hindi maganda para sa kanila. So, kung hindi i-vlog, okay lang naman basta kung may sinabing ganun. Pero syempre, kung kailangan kumuha ng permit, di kumuha ng permit, mas madali lang naman. So, sabi ko nga, hindi magiging masaya ang bawat buhay ng tao kung walang kontrabida. At kahit mag-report. Ewan ko, nakakatulog ba may mga nagre-report na yan? Ano akala, masama akong tao, di ba? Ini-exploit daw yung mga ganyan. Natatawa na lang ako, yun ang totoo. Natatawa na lang ako kasi sabing ganun. Kung sino pa yung handang tumulong, ay yun pa yung ginagawa ng hindi maganda. So, yun po mga amigo. Inantay ko lang na tumawag sa akin para at least meron akong idea. So, salamat po mga amigo at kahit i-report tayo na report, ni-report na naman tayo. So, bahala na ang Diyos. Ang bawat ginagawa natin may karma. Depende yan kung ano yung ginawa mo. Kung masama ang ginawa mo, bad karma. At kung mabuti ang ginawa mo, good karma. Pero sa pag-report ninyo at yung mga tao na tinutulungan natin, na akala nyo ako masamang tao, tingin nyo po ba anong karma ang nasa inyo? Lalo sa lahat ng nagagalit sa atin. So, yun po mga amigo, matakot po kayo sa karma na ginagawa nyo. Dahil yung mga bata,
at sa mga tinutulungan natin ay gusto nyong matigil, gusto nyong wag tulungan, opo, at gusto nyong ang buhay nila ay maging ganun na lamang at walang makuhang tulong. So, walang problema. Pero sa hulit-huli, malalaman natin at ang Diyos ang manguusga sa lahat ng ginagawa natin. So, thank you so much po mga amigo. God bless po.